TO Exam Reviewer 2025 Theoretical Driving Course for Student Permit Tagalog Version. Ang isang driver na may restriction code number 1 sa kanyang lisensya ay maaari lamang magmaneho ng letter A, motorcycle lamang, letter B, truck, or letter C, kotse. The correct answer is letter A, motorcycle lamang. Ang pagtatapon ng balat ng candy o kahit anong bagay mula sa bintana ng iyong sasakyan ay letter A, ipinagbabawal sa lahat ng oras, letter B, ipinagbabawal lamang sa probinsya, or letter C, ipinagbabawal lamang sa lungsod. The correct answer is letter A, ipinagbabawal sa lahat ng oras. Alin sa mga sumusunod ang hindi magandang pag-uugali ng isang driver? Letter A, pagmamaneho ng nakainom, letter B, pagmamaneho habang nakikinig ng music, o letter C, pagmamaneho ng mabilis sa highway. The correct answer is letter A, pagmamaneho ng nakainom. Ang isang driver ay maaaring magsakay at magbaba ng pasahero sa letter A, bago mag-intersection lamang, letter B, tuwing may pasaherong gustong bumaba o sumakay, or letter C, sa mga lugar na itinalaga lamang. The correct answer is letter C, sa mga lugar na itinalaga lamang. Saan ka kailangan huminto kung may pulang traffic light? Letter A, huminto bago makarating sa stopline. Letter B, huminto ng lampas o malayo pa sa stopline, o letter C, huminto ng walang 4 na metrong distansya sa likuran ng sinusundang sasakyan. The correct answer is letter A, huminto bago makarating sa stopline. Kung paparada ka sa isang kalsada at walang bangketa, iayos ang gulong patungo sa letter A, gitna ng kalsada, letter B, gilid ng kalsada, o letter C, dulo ng kalsada. The correct answer is letter B, gilid ng kalsada. Ang pampublikong sasakyan ay maaari lamang imaneho ng taong may letter A, lisensyang non-professional, letter B, lisensyang pang-professional, o letter C, lisensya ng konduktor. The correct answer is letter B, lisensyang pang-professional. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa bangketa ng kalsada. Maaari kang lumusot sa gawing kanan ng isang sasakyan patungo sa iisang direksyon kung letter A, ang highway ay may higit sa 2 lane patungo sa iisang direksyon. Letter B, ang daan ay may 2 lane kasalungat ng iyong direksyon. O letter C, may bakante sa gilid ng kalsada. The correct answer is letter A, ang highway ay may higit sa 2 lane patungo sa iisang direksyon. Kailan ka dapat huminto? Letter A, kapag may dilaw na ilaw na kumikisap-kisap. Letter B, kapag pula ang ilaw trapiko. O letter C, kapag nasa interseksyon. The correct answer is letter B, kapag pula ang ilaw trapiko. Kapag papalapit sa isang biglaang pagliko o kurbada, dapat ay letter A, bagalan ng takbo bago lumiko. Letter B, bilisan ang takbo habang lumiliko, or letter C, biglang magpreno habang lumiliko. The correct answer is letter A, bagalan ng takbo bago lumiko. Ano ang pinakaligtas na alituntunin habang ikaw ay nagmamaneho? Letter A, huwag ipilit ang karapatan sa daan. Letter B, bumusina upang maigiit ang iyong karapatan sa daan. Letter C, laging igiit ang karapatan sa daan. The correct answer is letter A, huwag ipilit ang karapatan sa daan. Kapag nagpapatakbo ng sasakyan na may ABS sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglang huminto, ano ang dapat mong gawin? Letter A, biglang magpreno. Letter B, unti-unting magpreno ng may steady pressure. Or letter C, bombahin ang preno sa pamamagitan ng pagtapak-tapak sa preno. The correct answer is letter B, unti-unting magpreno ng may steady pressure. Tila madali lamang lampasan ang ibang mga sasakyan sa daan, subalit nangangailangan ito ng magandang tempo, mahusay na pagtansya ng distansya, at mahusay na kondisyon ng sasakyan. Saan ito madalas ipinagbabawal?
Letter A, sa mga highway. Letter B, sa mga highway na maraming lane. Or letter C, sa kurbada. The correct answer is letter C, sa kurbada. Kapag gusto mong bagalan ng takbo mo o huminto, dapat na letter A, bumusina. Letter B, banayad na tapakan ng preno upang umilaw ang iyong brake lights. O letter C, manatili sa iyong lane at huminto. The correct answer is letter B, banayad na tapakan ng preno upang umilaw ang iyong brake lights. Sa isang interseksyon na walang ilaw trapiko, dalawang sasakyan ang dumating sa anggulong 90 degrees. Sino sa dalawang driver ang dapat na magbigay daan? Letter A, mga driver ng sasakyan na unang dumating. Letter B, mga driver ng sasakyan na unang bumagal ang takbo. Or letter C, mga driver ng sasakyan na huling dumating. The correct answer is letter C, mga driver ng sasakyan na huling dumating. Mahirap magmaneho kung gabi kaya dapat gawin ang mga sumusunod kapag may nakasalubong na sasakyan. Letter A, hinaan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi ng low beam. Letter B, lakasan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi ng high beam. Or letter C, sindihan ng headlight on and off. The correct answer is letter A, hinaan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi ng low beam. Saan ka kailangang huminto kung may pulang traffic light? Letter A, huminto bago makarating sa stop line. Letter B, huminto ng lampas o malayo pa sa stop line. Or letter C, huminto ng walang 4 na metrong distansya sa likuran ng sinusundang sasakyan. The correct answer is letter A, huminto bago makarating sa stop line. Kung paparada ka sa isang kalsada at walang bangketa, iayos ang gulong patungo sa letter A, gitna ng kalsada. B, gilid ng kalsada. Or letter C, dulo ng kalsada. The correct answer is letter B, gilid ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung ang isang paparating na sasakyan ay napilitang tumawid sa gitnang linya upang hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang lumipat sa kanyang linya? Letter A, huwag itong pansinin. Letter B, bumusina at buksan ng headlight. Or letter C, maging alisto, magandang bagalan ng takbo at magbigay ng daan. The correct answer is letter C, maging listo, magandang bagalan ng takbo at magbigay daan. Kung minsan, dumadaan ng driver sa isang kalye na maraming sasakyan at maraming tao, alin sa mga sumusunod ang dapat niyang gawin? Letter A, bagalan ng takbo at tignan kung ligtas ang pagdaan. Letter B, magpatuloy sa normal na takbo. Or letter C, huminto anuman ang mangyari. The correct answer is letter A, bagalan ang takbo at tignan kung ligtas ang pagdaan. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa sandaling makarating sa isang interseksyon na may senyas na huminto? Letter A, bagalan ng takbo at dumiretso kung ligtas itong gawin. Letter B, magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga paparating na sasakyang nanggagaling sa kaliwa na kakanan. Or letter C, huminto at dumiretso lamang kung ligtas na itong gawin. The correct answer is letter C, huminto at dumiretso lamang kung ligtas na itong gawin. Ano ang pangunahing layunin ng mga batas, alituntunin at regulasyong pantrapiko? Letter A, upang kumita ng pera ang pamahalaan. Letter B, disiplinahin ang mga motorista. Or letter C, magkaroon ng maayos na galaw ang mga sasakyan at ang mga tumatawid sa kalsada. The correct answer is letter C, magkaroon ng maayos na galaw ang mga sasakyan at ang mga tumatawid sa kalsada. Ano ang pinakamabisang gawin sa isang tumututok? Letter A, huwag siyang pansinin ngunit huwag siyang hayaang makalayo. Letter B, bagalan ng takbo at bigyang daan ang nasa likod. Or letter C, bilisan ang takbo at maging alisto sa pagpreno. The correct answer is letter B, bagalan ang takbo at bigyang daan ang nasa likod.
Ang bilis ng pagmamaneho ay nakasalalay sa letter A, physical, tamang kaisipan at kakayahan ng driver. Letter B, kaayusan ng sasakyan sa kanyang kabuuan at lagay ng panahon. Or letter C, lahat ay tama. The correct answer is letter C, lahat ay tama. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? Letter A, bilisan pa ang takbo at makipagkarerahan. Letter B, unti-unti mong bagalan ng takbo at senyasan siyang mag-overtake. Or letter C, biglang magpreno. The correct answer is letter B, unti-unti mong bagalan ng takbo at senyasan siyang mag-overtake. Bago lumipat ng lane, bukod sa dapat mo nang sumenyas, tumingin sa gilid at rearview mirror, ano pa ang dapat mong gawin? Letter A, tingnan ang mga katabing sasakyan. Letter B, bumusina. Or letter C, pailawin ang mga headlights. The correct answer is letter A, tingnan ang mga katabing sasakyan. Ang senyas trapiko na ito ay nangangahulugang magbigay daan. Letter A, inverted triangle. Letter B, patayong tatsulok. Or letter C, pahalang na tatsulok. The correct answer is letter A, inverted triangle. Kapag nakasabay mo ang isang sasakyang pang-emergency na nakabukas ang sirena, ano ang dapat mong gawin? Letter A, harangan ang kanilang daanan at huwag silang padaanin. Letter B, huwag pansinin. Or letter C, tumabi sa kaliwa o kanan at magbigay daan. The correct answer is letter C, tumabi sa kaliwa o kanan at magbigay daan. Bago mag-U-turn, dapat letter A, tingnan ang daloy ng sasakyan sa likuran mo at sumenyas nakakaliwa ka. Letter B, bagalan ng kaunti ang pagtakbo at agad na mag-U-turn at lumipat sa fast lane. Or letter C, manatili sa kaliwang lane at lumiko ng mabilis. The correct answer is letter A, tingnan ang daloy ng sasakyan sa likuran mo at sumenyas nakakaliwa ka. May iwasan ng road crash kung letter A, susundin ang mga senyas pantrapiko at mga alituntunin at regulasyon ng batas trapiko. Letter B, ganap na hindi susundin ang mga batas trapiko. Or letter C, ang mga driver ay walang alam sa batas trapiko. The correct answer is letter A, susundin ang mga senyas pantrapiko at mga alituntunin at regulasyon ng batas trapiko. Kapag papalapit sa interseksyong may karatulang nagsasabing magbigay daan or yield, kailangang letter A, huminto bago pumasok sa interseksyon. Letter B, bagalan ng takbo at pagkatapos ay pumasok sa interseksyon kung ligtas. Or letter C, pumasok agad sa interseksyon. The correct answer is letter B, bagalan ng takbo at pagkatapos ay pumasok sa interseksyon kung ligtas. Ang maayos na driver ay matutugunan ang responsibilidad sa lipunan sa pamamagitan ng letter A, pagmamaneho ng maingay upang mapansin ng mga nadadaanang residente. Letter B, laging pagsasaalang-alang sa mga tumatawid sa kalsada at sa mga sasakyang nakapaligid. O letter C, mayat-mayang pagbusina upang takutin ang mga naglalakad. The correct answer is letter B, laging pagsasaalang-alang sa mga tumatawid sa kalsada at sa mga sasakyang nakapaligid. Mahirap magmaneho kung gabi kaya dapat gawin ang mga sumusunod kapag may nakasalubong na sasakyan. Letter A, hinaan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi ng low beam. Letter B, takasan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi ng high beam. Or letter C, sindihan ang headlight on and off. The correct answer is letter A, hinaan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi ng low beam. Kapag nasa highway, mapapadaan ng driver sa letter A, mga tumatawid sa tawiran. Letter B, mga tumatawid sa interseksyon na may nagtatraffic na traffic enforcer. Or letter C, mga sasakyang papasok sa highway. The correct answer is letter A, mga tumatawid sa tawiran.
Higit na mapanganib na magmaneho ng mabilis sa gabi kaysa sa araw sapagkat letter A, higit na maraming tao sa kalaliman ng gabi. Letter B, ang mga daan ay maaaring maging higit na madulas sa gabi. Or letter C, hindi ka nakakakita ng malayo sa gabi. Ang correct answer is letter C, hindi ka nakakakita ng malayo sa gabi. Kung pumaparada sa pababang kalsada na may bangketa, saan dapat imaniobra ang mga unang gulong? Letter A, sa direksyon ng bangketa ng kalsada patungo sa tabi ng daan. Letter B, palayo sa bangketa. O letter C, kahit alinmang direksyon. The correct answer is letter A, sa direksyon ng bangketa ng kalsada patungo sa tabi ng daan. Ilang araw dapat asikasuhin sa LTO ang paglabag sa batas trapiko? Letter A, sa loob ng 15 araw. Letter B, sa loob ng 10 araw. Or letter C, sa loob ng 30 araw. The correct answer is letter A, sa loob ng 15 araw. Sa kalsada ng pandalawang sasakyan, ang pag-overtake ay pinahihintulutan sa letter A, kanang bahagi ng kalsada o bangketa. Letter B, kurbada o blind curve na may buong linyang dilaw. Or letter C, kaliwang lane. The correct answer is letter C, kaliwang lane. Ang puting putol-putol na linya sa kalsadang salubungan ay nangangahulugan na letter A, ang paglampas o pag-overtake ay maaaring gawin anumang oras. Letter B, hinihiwalay nito ang pagdaloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Or letter C, talagang hindi pinahintulot ang pag-cross. The correct answer is letter B, hinihiwalay nito ang pagdaloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang U-turn ay ginagamit upang pumunta sa kabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinahihintulutan? Letter A, di sinasadyang pagpasok sa kalsadang one-way. Letter B, doon sa nakapaskil na senyas na bawal mag-U-turn. Or letter C, kung ang paparating na sasakyan sa kabilang kalsada ay higit na malayo sa 60 metro. The correct answer is letter A, di sinasadyang pagpasok sa kalsadang one-way. Kapag nalampasan na o nakapag-overtake na ang isang sasakyan, maaari nang bumalik sa orihinal na linya kung letter A, bumusina ang driver na nilampasan mo. Letter B, natatanaw mo sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan mo. Or letter C, natatanaw mo sa side view mirror ang nilampasang sasakyan. The correct answer is letter B, natatanaw mo sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Ang tamang senyas ng kamay kapag kumakanan ay letter A, ang kaliwang braso ay nakaturo sa kaliwa. Letter B, ang kaliwang braso ay nakaturo sa itaas. Or letter C, ang kaliwang braso ay nakapababa na ang kamay ay nakaturo sa ibaba. The correct answer is letter B, ang kaliwang braso ay nakaturo sa itaas. Kung ikaw ay papalabas mula sa gilid ng kalsada at ang iyong signal light ay depektibo, dapat mong ibaba ang salamin ng bintana at gamitin ang senyas na ito. Letter A, iunat ang kaliwang braso. Letter B, iunat ang kaliwang braso pataas. Or letter C, iunat ang kaliwang braso pababa. The correct answer is letter A, iunat ang kaliwang braso. Sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o interseksyon na mahirap makita ang kasalubong, siguraduhin letter A, patayin headlight upang makita ng mga motorista ang iyong sasakyan. Letter B, sumenya sa pamamagitan ng pagpatay-sindi ng headlight upang malaman ng mga tao at mga kasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o interseksyon. Or letter C, iswitch ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. The correct answer is letter B, sumenya sa pamamagitan ng pagpatay-sindi ng headlight upang malaman ng mga tao at mga kasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o interseksyon. Sakaling may road crash, ang unang tungkulin ng driver na sangkot dito ay letter A, asikasuhin ang mga nasaktan at humingi ng tulong.
Letter B, ipagbigay alam ang aksidente sa ospital. Or letter C, ipagbigay alam ang aksidente sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. The correct answer is letter A, asikasuhin ang mga nasaktan at humingi ng tulong. Ang ilang karatulan ng senyas ay tinatawag na lane use sign. Ang mga ito ay naroon upang gabayan ka sa tamang lane habang papalapit ka sa aktual na interseksyon. Ang mga ito ay kadalasang nakikita, letter A, bago dumating sa interseksyon, letter B, pagkatapos ng interseksyon, o letter C, sa interseksyon. The correct answer is letter A, bago dumating sa interseksyon. Ang pagmamaneho kapag malakas ang ulan ay lubhang mapanganib dahil hindi makakakita ng maigi. Ano ang dapat mong gawin? Letter A, kapag hindi makakita ng mahigit 20 metro sa harapan mo, i-switch ang hazard lights or headlight at maghanap ng ligtas na mapaparadahan. Letter B, i-switch ang headlights at bagalan ng takbo o di kaya naman ay huminto sa isang ligtas na lugar kung ang sitwasyon ay mapanganib. Or letter C, i-switch ang hazard lights, bumusina at magpatuloy sa pagmamaneho. The correct answer is letter B, i-switch ang headlight at bagalan ng takbo o di kaya naman ay huminto sa isang ligtas na lugar kung ang sitwasyon ay mapanganib. Kung nagmamaneho sa lane na may hangganan, ano ang una mong gagawin upang makapasok sa pangunahing kalsada nang hindi nakakaistorbo? Letter A, biglang lumipat ng lane sa kaliwa. Letter B, iangkop ang bilis ng takbo. O letter C, bagalan ang takbo ng sasakyan. Correct answer is letter B, iangkop ang bilis ng takbo. Ang mga motorista na mabagal kaysa sa iba ay dapat nasa letter A, lane sa gawing labas o dulong kanan. Letter B, lane sa gitna. O letter C, lane sa gawing loob ng dulong kaliwa. The correct answer is letter A, lane sa gawing labas o dulong kanan. Ano ang dapat mong gawin kung nagmamaneho ka sa bulubunduking kalsada? Letter A, bumusina kapag palapit na sa kurbada. Letter B, mag-ilaw at bilisan. O letter C, itaas baba ang headlight sa tuwing papalapit ng kurbada. The correct answer is letter C, itaas baba ang headlight sa tuwing papalapit ng kurbada. Ang kulay berdeng ilaw sa isang interseksyon ay nangangahulugan na letter A, pinahihintulutang tumawid sa lahat ng tawiran ng mga tao. Letter B, hindi pinahihintulutang tumawid sa lahat ng tawiran ng mga tao. Or letter C, ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. The correct answer is letter C, ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng kasalubong na sasakyan ang gitnang linya upang mag-overtake sa isa pang sasakyan? Letter A, maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. Letter B, businahan at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. Or letter C, mag-headlights. The correct answer is letter A, maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. Alin sa mga sumusunod ang hindi ligtas na lugar sa pag-overtake o paglusot? Letter A, kapag papalapit sa paahon na lugar o kurbada. Letter B, sa intersection. Or C, lahat ng sagot. The correct answer is letter C, lahat ng sagot. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? Letter A, iwan ng sasakyan at tumawag ka ng mekaniko. Letter B, pailawin ang hazard warning light at maglagay ng 4 na metro man lang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Or letter C, patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. The correct answer is letter B, pailawin ang hazard warning light at maglagay ng 4 na metro man lang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ano ang kahulugan ng dobleng linyang dilaw? Letter A, tumawid ng maingat. Letter B, tumawid anumang oras. O letter C, ang pagtawid o paglusot ay hindi pinahihintulutan. The correct answer is letter C, ang pagtawid o paglusot ay hindi pinahihintulutan.
Sino ang profesional na driver? Letter A. Isang eksperto at eksperyensado sa pagmamaneho. Letter B. Sino mang driver na nakapagmamaneho ng isang uri ng sasakyang demotor. Or letter C. Sino mang driver na may kwalipikasyong magmaneho ng pribado o paupahang sasakyang demotor. The correct answer is letter C. Sino mang driver na may kwalipikasyong magmaneho ng pribado o paupahang sasakyang demotor. Ang lisensya ay nagpapahintulot sa driver na magmaneho ng letter A. Anumang uri ng sasakyang demotor. Letter B. Mga sasakyan lamang na nakatakda sa lisensya. O letter C. Mga pampublikong sasakyan lamang. The correct answer is letter B. Mga sasakyan lamang na nakatakda sa lisensya. Ang pagwawalang bahala sa mga ilaw trapiko kapag gabi na ay letter A. Makakatulong upang higit kang maging magaling na driver. Letter B. Maaari kang maaksidente at mamatay. Or letter C. Makatitipid sa konsumo ng gasolina o krudo. The correct answer is letter B. Maaari kang maaksidente at mamatay. Ano ang dapat mong gawin kung nakakita ka ng senyas trapiko na nagsasabing accident-prone area? Letter A. Bagalan ng takbo at higit na maging alisto. Letter B. Bilisan ang takbo. Or letter C. Bumusina at panatilihin ang normal mong bilis. The correct answer is letter A. Bagalan ng takbo at higit na maging alisto. Ang kumikislap-kislap na dilaw na ilaw pantrapiko ay nangangahulugan na letter A. Bagalan ng takbo at dumiretso ng may pag-iingat. Letter B. Ikaw ang higit na may karapatan kaysa sa kumikislap-kislap na dilaw na ilaw. Or letter C. May mga sasakyan tatawid mula sa kabila. The correct answer is letter A. Bagalan ang takbo at dumiretso ng may pag-iingat. Kapag ang minamaneho mong sasakyan ay lumihis sa kalsada o tumama sa poste ng kuryente o nakaparadang sasakyan, malamang na ang dahilan nito ay letter A. Mabilis ang iyong pagpatakbo at nawalan ka ng kontrol sa iyong sasakyan. Letter B. Nawalan ka ng preno. Or letter C. Mag-o-overtake ka sana. The correct answer is letter A. Mabilis ang iyong pagpapatakbo at nawalan ka ng kontrol sa iyong sasakyan. Ano ang dapat gawin kung nagmamaneho sa highway na maraming lubak? Letter A. Bilisan ang takbo. Letter B. Bagalan ang takbo. Or letter C. Palaging lumipat ng lane. The correct answer is letter B. Bagalan ang takbo. Ano ang dapat mong gawin kung papalapit ka sa interseksyon at ang daan pagkalampas nito ay naharangan ng trapiko? Letter A. Hanggat maaari ay tumutok sa sasakyan sa iyong unahan. Letter B. Unti-unting umusad patungo sa interseksyon hanggang gumalaw ang trapiko sa unahan. Or letter C. Huminto muna bago makarating sa interseksyon at maghintay kung maaari ng tumawid ng maayos. The correct answer is letter C. Huminto muna bago makarating sa interseksyon at maghintay kung maaari ng tumawid ng maayos. No blowing of horn. Bawal bumusina. No left turn. Bawal lumiko pakaliwa. No right turn. Bawal lumiko pakanan. No U-turn. Bawal mag-U-turn. No parking. Bawal pumarada. No entry. Bawal pumasok ang lahat ng uri ng sasakyan. Bicycle lane. Daanan ng bisikleta. Merging traffic. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan.
Give way. Magbigay daan. Steep ascent. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. No overtaking. Bawal lumusot. Uneven road. Baku-bakung kalsada. Stop. Huminto ka. No entry for trucks. Bawal pumasok ang truck. Dangerous right curve. Delikado ang kurbada sa kanan. Dangerous left curve. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Slippery road. Madulas ang kalsada. No trailer. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. Crossroad. Babala ng sangandaan. Roadwork. Ginagawa ang kalsada. Speed limit. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Railroad. Daang tren. Riverbank. Ilog. Two-way traffic. Two-way na trapiko. Keep right. Manatili sa kanan. Keep left. Manatili sa kaliwa. Right turn only. Maaari lamang lumiko sa kanan. Left turn only. Maaari lamang lumiko sa kaliwa. Falling rocks. Panganib sa nahuhulog na bato. Traffic signal ahead. May ilaw trapiko sa unahan. Dangerous curve ahead. Delikado ang kurbada sa unahan. School crossing. Pook tawiran ng paaralan. Narrow road ahead. Papaliit ang kalsada. Steep descent. Matarik ang pababa na direksyon ng kalsada. Roundabout ahead. Ikaw ay paparating sa rotonda. Turn left or right. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Animal crossing. Tawiran ng hayop. Pedestrian crossing. Pook tawiran. Width limit. Bawal pumasok ang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. No parking from Monday to Friday. Bawal pumarada mula Lunes hanggang Biyernes. Load limit. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na may bigat na hihigit sa 5 tonelada.